Buong pamilya daw ni Bongbong Marcos kasama sa mga proponent ng mga projects. 'Di ba? Kasi kung yung listahan niya ni Cabral, hindi damay ang first family. Ilalabas nila yan. Kahit sinong tamaan, ilalabas nila. Wala silang pake. Desperado yan eh. Desperado yung Malacanang eh. Kung wala silang issue doon sa listahan na yun ni Cabral, ilalabas yan ng DPWH. Bakit hindi nilalabas ng DPWH yung listahan? Simple. Handun ang buong pamilya ni Bongbong Marcos. Yun ang chika sa kaparangan. Ma'am, ano message mo kay Dead Acop? 3 points na si Cara David. Well, di tayo sure kung si Cabral ba talagang tegi. Ako feeling ko nagtago lang yan. I don't think si Cabral patay na or whatever. Although sa totoo lang, irrelevant rin yung information na yan eh. Whether she is dead or she is gone, nagtago or whatsoever, it's the same. Ang main issue talaga is, asan yung files ni Cabral? I'm also not convinced na she's dead na. It reeks of itago ang witness. Yeah. It happened before na patay na pero buhay pa pala. True. Sa Philippine situation, totoo yan eh, 'di ba? Totoo kaya yung may iniwang files raw kay Kong Leviste. Hindi siya iniwan. Nagkaroon ng kopya si Kong Leviste. Yung mga interviews ni Kong Leviste at the time na meron siyang issue about the bribery, sinabi niya doon, nakipag-meeting siya kay Cabral. Nakipag-meeting siya sa DPWH. Nakipag-meeting siya sa kung sino-sinong mga government agency. Ngayon, itong si Cabral, binigyan siya ng kopya nung list ng DPWH projects na merong mga proponents. Yun yung reason kung bakit nakuha niya yung files. At that time, wala pa sigurong mali siya. Binigay lang siguro sa kanya. Siguro ang iniisip sa kanya na parang, safe ibigay to sa congressman kasi anyway, hawak naman ng congress ang mga congressman eh. So, baka hindi to mawawala. Feeling ko lang to na kaya na ibigay sa kanya yung mga files na yon. At that time, he is already conducting his own investigation. Yun yung sabi niya. And consistent yun doon sa bribery issue. Kasi, di ba, ang sabi doon sa bribery issue, kaya siya binabribe kasi gustong ipatigil yung investigation na ginagawa niya. August pa lang, nasabi na niya na nakuha na niya yung mga files. Ma'am, if nagtago po si Cabral, sino po ang nagtago sa kanya? Sabi ni Ophel. Well, I think yung mga tao siguro na biktima nung files niya. Sino ba ayaw makakita ng files niya? Eto na nga, pupunta tayo ngayon sa kwentong barangay. Ayon sa mga chismosa sa DPWH, naalala niyo yung nagkwento ako na may nag-send sa akin na listahan kung paano hinati-hati yung 100 billion insertions ni Bongbong Marcos for 2023 and 2024. Lumalabas doon si Bersamin Adrian at saka si ES Bersamin, pareho silang may share. Parang combined share nila is around 6 billion for 2023 and 2024. Yung 2025, yun yung pinublish ni Zaldico na hatian ng mga flood control projects. Yung 2023 and 2024 na file na nag-submit sa akin, ang nag-send sa akin, sabi, ay galing yan sa office ni Zaldico. Yun yung nagsabi. Yun, dinrap sa akin anonymously. Tapos ang kwento nila is that, dinrap anonymously yung document and then, ang sinabi nila, galing yan sa office ni Zaldico. But of course, I was very, very careful. Kasi hindi mo alam eh. Minsan nagbibigay sila ng information, hindi mo alam kung totoo yun o hindi. Kaso, itong files daw ni Cabral, somewhat, nagmamatch dun sa kwento doon sa hatian ng insertion, doon kay Zaldico. Ngayon, doon sa files na binigay, i-check niyo yung post ko. Meron akong recent post about it. Meron yun yung parang Excel file na divide yung insertion. Kung para saan, kung kanino allocated per insertion. Yung 100 billion na insertion per allocation, kanino yun ibibigay. Like for example, 5 billion kay ES Bersamin, 5 billion kay ganito, 5 billion, yung mga ganyan. Hanggang sa maapuno mo yung 100 billion. Pagkatapos, ngayon, etong list na to, may nakalagay doon na Vini. Ganyan. Di ba ang pangalan ng isa sa mga anak ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos ay si Vini. Yung bunso. Syempre, ang nakakaduda doon, parang Vini, di ka naman government official, nakikikubra ka din, 'di ba? So, ang lala nung kwento. So ngayon, yung post ko before, ang sabi ko, ES Bersamin, kumanta ka na. Sabihin mo na kung ano nalalaman mo. Sabi ko, ipaki-confirm naman kung totoo tong listahan na to. Kasi, tong listahan na to, parang sa 100, yung lahat ng insertion sa'yo sinisisi. Isa pamangkin mo, 'di ba? Kay Adrian Bersamin. Kay Adrian Bersamin sinisisi yung 56 billion kuno na insertion nila. Na sa kanila raw napunta.
So parang sabi ko, magsalita ka na, magsalita ka na. And then, nawala nga itong si Cabral. Pagkatapos, sabi ni Kong Liviste, meron siyang kopya nung list ni Cabral. Sa list ni Cabral, nakalagay doon kung sino ang mga proponents sa Congress. So meron daw sa Congress, merong mga proponent kung sino yung mga politiko na may hawak ng mga projects na yon. After nung sinabi na yun ni may mga lumapit naman sa akin na mga ito, information to from DPWH itself, ganyan-ganyan. Ayaw daw ilabas ng DPWH yung listahan ni Cabral. Kasi yung listahan ni Cabral, listahan niya ng mga projects at kung kanino siya allocated, kaninong politiko siya allocated. So siguro ang siste dyan na parang, kung kunwari, bridge sa, mababang, sa tuktok ng Timbuktu, ganyan-ganyan. Ang politiko, sabihin na natin, ang politiko nito ay si Martin Romualdez, ganyan-ganyan. So kung si Martin Romualdez yung proponent ng project na yon, siguro si Martin Romualdez, contractor ni Martin Romualdez ang hahawak nun. Kaya nga systematic nga to systematic nga tong corruption na to This is more than systemic. This is systematic, deliberate, talagang intentional, na ganun talaga yung sistema nila ng pangungurakot. So ngayon, kaya important yung list ni Cabral, okay? Kaya important din yung fact na merong hawak si Kong Liviste nung listahan na yon. So ngayon, nung nag-RT-RT na nga tong si Kong Liviste, meron akong kopya, ganyan-ganyan. Meron akong kopya, nakuha ko to before, ganyan-ganyan. Ngayon, di ba ang sabi ni Liviste, ilabas nyo muna DPWH, yung listahan na yan. Kasi for transparency purposes, di ba, nag-investigate kayo dito, ganyan-ganyan. O di syempre, I'm pretty sure ngayon, sa mga oras na to, nahihimatay na si Vince Dizon, di ba? Kasi ilalabas yung listahan So ngayon, ang chika naman ng mga bubuit sa DPWH, ang chika naman is this, buong pamilya daw ni Bongbong Marcos ay proponent, kasama sa mga proponent ng mga projects. Ano ibig sabihin nun? Meron daw silang projects. Expect mo, kung totoo yun kung totoo yung chismis na yun ng mga bubuit sa DPWH, tingin ninyo ilalabas pa ba nila yung listahan ni Cabral? Of course not. 'Di ba? Kasi kung yung listahan niya ni Cabral, hindi damay ang first family, ilalabas nila yan. Kahit sinong tamaan, ilalabas nila. Wala silang pake. Desperado yan Desperado yung Malacanang 'Di ba? So, kung wala sila sa listahan, kung wala silang issue doon sa listahan na yun ni Cabral, ilalabas yan ng DPWH. Bakit hindi nilalabas ng DPWH yung listahan? Simple. Handun ang buong pamilya ni Bongbong Marcos. Yun ang chika sa kaparangan. I believe, itong gobyernong ito, nandun na siya sa point na kaya niyang tablahin kahit sino except yung sarili nila. Kaya nilang tablahin lahat except yung sarili nila. Ganun. So, ano lang yung possible reason kung ba't ayaw nilang ilabas yan? Ano yung possible reason kung ba't ayaw ilabas? Baka kasama sila. Pag di po nilabas ni Vince Dizon, ilalabas po kaya ni Kong Liviste? Yan ang tanong. Ako, I really hope he does. Then Kong Liviste better not do a magalong. What does he do with the copies he says he has? Ang sabi, meron na siyang plano. Ang alam ko, yun ang ginagawa niya. Ganon. Nagsabi rin naman siya na kailangan niyang planuhin. Nag-post siya And to certain extent, naintindihan ko rin siya. In fact, medyo parang, okay, nag-iisip to si Liviste. Kasi parang, ang sabi niya, pag nilabas ko kasi yan lahat ngayon, makakaaway ko ang buong Congress. So I have to release it in such a way na magagawa ko pa rin yung trabaho ko bilang congressman. May tama siya doon. Look at what they did to Kong Barsaga. 'Di ba? Matalinong bata si Liviste. 'Di ba inaway-away siya ni Ridon? Sabi ni Ridon na, ilabas mo na yung listahan mo na yun. Ano ba yung listahan? Kineme, ganyan-ganyan. Sabi niya, since ikaw nagtatanong ka, sasabihin ko yun sa'yo. Ikaw, meron kang 150 million na insertion. 2 project, 75 million each, bidded out at 73 million each. At ang nanalong contractor ay ang Bicol Gold Rock. At yung Bicol Gold Rock na yan, ang isa sa top 3 contractors na naka-receive ng pinakamaraming project sa Bicol region. Anong ginagawa mo doon, Ridon? Diba? So, eto si Ridon, obvious na obvious yung yung pagka-attack dog ni Ridon, Obvious na talaga, tingnan mo, ayan, bayad ka na, 2 flood control project. Tameme si Ridon correct. So, ngayon, okay, fine. Ang una kong concern kay Liviste is, sasabihin mo ba yung nalalaman mo? Kasi ba, mamaya magkatibinag ka dyan, magmagalong ka dyan, di ba? Yun yung ano sa kanya. Another, parang merong interview ulit tong si Kong Liviste. Meron rin siyang interview na kung saan sinabi niya kung magkano ang napunta sa contractor na Bicol Gold Rock. Parang 56 billion yata, ganun.
I don't trust Leviste, puro illusion, smoke screen. Well, at least kahit paano ngayon, nagbibigay kasi siya ng ng verifiable information, something that we can check. 'Di ba? Sa ngayon, sige, let's just take muna kung ano yung niya, kung ano yung kaya niyang i-offer. Kasi ang claim niya, may kopya siya noong listahan ni Cabral na merong mga proponents. Leviste is also changing the effect of his mom. Lauren is throwing punches at the bycam. Actually, feeling ko, alam mo, tingin ko yung bribery eme. Kasi 'di ba parang it rub off as parang masyadong pabibo, yung parang masyadong eksenadora. Parang ganoon yung dating nung sa bribery issue eh. Okay, nung unang lumabas yan, parang, si Lauren yan, Diyos me, si Lauren parang baby boom. Alam mo yun, yung sobrang helicopter mom tong si Lauren Legarde. Sobrang helicopter mom tong si Lauren Legarda. So parang feeling ko, si Lauren may pakana niyan, yung bribery, yung parang magmukhang bida si Leviste, yung mga ganyan. Feeling ko si Lauren yan. Pagkatapos, I do not know what happened dito kay Leviste. Pero tong si Leandro Leviste, 'di ba? Yung nanay niya gustong banatan yung Dolomite Beach. Tapos ang ginawa ngayon ni Leandro Leviste, dinala niya yung nanay niya sa Dolomite Beach. Now sige, tingnan mo, mag-ano tayo. Kasi 'di ba sabi ni Lauren Legarda, wala namang use yung Dolomite Beach na yan. Tapos doon siya dinate nung anak niya. So, I kind of feel that mukhang tinatry ni Leandro Leviste na siya yung mag-influence dun sa nanay niya. Not the other way around. Na siya yung i-control nung nanay niya. Ganon. Whether, pagkatapos, ngayon, parang yung nanay niya, parang nag-iiba na yung ihip ng hangin, ganyan-ganyan. Baka nagpapahiwatig si Kong Leviste, baka tumakbong senador sa 2028. Posible. Kung gusto niyang tumakbo sa 2028, edi tumakbo siya, magpakitang gilas siya. 'Di ba? Naniniwala ba kayo na buhay pa si Catalina Cabral? Ako tingin ko hindi pa siya patay. Pero naniniwala ako na si Cabral, yun din yung gusto niyang mangyari. Na magtago siya, na mawala siya. Kasi hindi niya kaya yung situation na to. Pagkatapos, kung sino man yung nagtago kay Cabral, malamang yun yung matatamaan nung revelation nung listahan niya. So, did they kill someone to take her place? I do not know. Hindi ko alam. Pero tingin ko, exit plan yan ni Cabral. Whether or not itong si Cabral ay patay na or nagtatago, same lang naman yung effect niyan sa atin eh. 'Di ba? Now, we cannot get hold of the person who is supposed to be a witness dito sa flood control issues na to. Ganon. So parang sa akin, patay si Cabral o hindi siya patay. Actually, mas mahirap yung path na pinili ni Cabral. Kung nagtatago si Cabral, tangina, Bex, ano yung magiging life mo from here on? Tangina, magtatago ka na habang buhay? That's worse than death. Paretoke siya, Joey, katulad ng kay Pajero Lady. All her credentials, may presyo pala ang integrity niya. Money can really buy everything. Mag-aalala Mission Impossible si Cabral changing face. Well, yeah, diba? Pero it's gonna haunt you forever. Kasi pinilit mo yung mundo mo eh. Buhay si Cabral o patay si Cabral, it's going to be Cabral's problem. Problema mo yan. Bala ka sa buhay mo, mo, yan ang pinili mo eh. Yan ang pinili mo magtago, bala ka. Pero tayo, whether patay siya or buhay siya, ang ibig sabihin nun, we already lost a witness dito sa flood control issues na to. Kapag, sige, malalaman din naman natin yan in the future eh. Pero hindi tayo dapat ma-obsess dyan sa part na yan. Ang dapat tayong ma-obsess ay yung listahan niyang iniwan. Kasi putang ina mo ka, nagbigay ka pala ng kopya kay Leviste dati. Ngayon, ang sinasabi ko nga dito, kung nagbigay siya ng listahan kay Leviste before, nagtaka rin ako sabi, ba't naman si Leviste ang may kopya? Ganyan, bakit naman siya ang merong legit kaya yon? Baka mamaya kasabwat dito si Leviste, yung mga ganyan-ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, to be fair dito kay Leviste, yung sa bribery issue niya, di ba, yung mga nanonood sa akin, di ba, question ko yun, na parang masyado mong pabida to si Leviste, ganyan-ganyan. Ang ginamit nilang reason noon, ang ginamit na reason ni Lian noon, kung bakit siya binabribe, ay para ipatigil yung kanyang investigation sa mga flood control projects. Okay, fine. Anong investigation yun? Kumbaga meron raw siya, nagko-conduct raw siya ng sarili niyang mga inquiries, investigations, kemerot. Yun daw yung sinasabi niya. I checked the dates that Kong Leviste posted and the news article during the bribery period. Ganon. Nagtutugma siya talaga. Sabi niya, nakipag-meet ako sa DPWH, nakipag-meet ako sa nakipag-meet ako sa DPWH, nakipag-meet ako kay Vince Dizon, ganyan-ganyan. Tapos ilang beses daw sila nag-back and forth, ganon. Di ba si Leviste yung nagtakwil sa ina niyan, si Lauren? Hindi, yung kapatid ni Leandro Leviste. Si Leandro Leviste, parang okay pa sila ng nanay niya. Siya yung parang favorite
son. Ganon. Siya yung favorite son. Pero parang inaway rin yata niya yung nanay niya in the past. So siguro yung tinutukoy na nag-i-investigate siya. Kasi yun yung time na na-acquire niya yung listahan ni Cabral. Ganon.